Bago po tayo magsimula mga Lodi, shoutout po muna tayo sa 5 naunang nag-comment na sina Lodi Anisa Dico, Lodi Joey Tabura, Lodi Justin Camino, Lodi Mangangain 69, Lodi Jesus Del Monte. Maraming salamat mga Lodi, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-216 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Blood Cloud Emperor na si Choa, at ako ang pinakamagagandang alipin na mayroon ang mangangalakal ng alipin, kaya kaming dalawa ay ibinenta ng magkasama sa Blood Cult. Nakatingin si Blood Cloud Emperor kay Chona na sinabi pa niya sa kwento na noong una, talagang masaya kaming dalawa na ibinibenta kami sa parehong lugar. Naging tagapaglingkod ako ng pinuno ng cult, habang ang nakababata kong kapatid na babae, na 14 na taong gulang noon, ay naging kanyang asawang lingkod. Pero wala pang isang buwan, inilantad ng hayop na yon ang kanyang tunay na pagkatao. Ang dahilan kung bakit niya ako ginawang tagapaglingkod at ang nakababata kong kapatid na babae bilang kanyang asawang lingkod ay isang panlilinlang upang pagtakpan ang kanyang pagkagusto sa kapwa lalaki. Mula noon, naging laruan ako ng maruming hayop na yon. Habang ang nakababata kong kapatid na babae ay naging biktima ng kanyang sadistiko at baluktot na mga libangan. Malinaw ko pa ring naririnig ang mga sigaw ng aking nakababatang kapatid tuwing hindi ako ang ginugulo ng hayop na iyon. Habang lumingon ang kanyang kapatid sa kanya, sinabi pa niya na nangako akong protektahan ang aking nakababatang kapatid, pero sa huli, hindi ko nagawa, kahit na hinahanap niya ako, wala akong magawa at hindi ko siya natulungan. Na makikita itong lumuluha habang papalayo. Balik sa kasalukuyan. Sa pagsubaybay sa mga bakas ng kanilang mga kaaway, at sa tulong ni Blood Cloud Emperor nakarating sila sa harap ng isang talon. Na sinabi pa nito na Song Wumuon, ang pinuno ng Blood Cult. Ang hayop na si Muon Rayang ay siguradong napunta na sa impyerno, hindi ba? Tumugon ang ating bida sa kanya na marahil. Dagdag pa niya na makikita ang muka nito na kung ganoon. Mapupunta rin ako sa impyerno, hindi ba? Tumugon muli ang ating bida na nakapikit na marahil. Panandaliang natahimik si Blood Cloud Emperor habang may kaunting ngiti sa kanyang labi. At tiningnan niya ang kanyang kamay na may ngisi ng kakaiba at sinabi na mabuti. Makikita ko siya sa impyerno at papatayin ko siyang muli. Sa pamamagitan ng aking mga kamay. Tahimik lang na nakatingin sa kanya ang ating bida habang sinasabi niya sa kanyang isip na kahit na narating ko na ang Supreme Realm. Ang kanyang puot ay nagbibigay pa rin sa akin ng kilabot. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na makikita si Blood Cloud Emperor na may kakaibang ngiti na dapat nang matapos ang dalamhating ito. Ang paglikha ng isang halimaw ng isa pang halimaw. Seryoso pang sinabi ng ating bida sa kanyang isip na hindi kailanman sana ito mangyayari kung wala lang mga halimaw mula pa sa simula. At pagkatapos nakaharap sila sa napakagandang talon na halos 50 zang ang taas. Na sinabi ng ating bida na malapit na ba tayo? Tumugon sa kanya si Blood Cloud Emperor na oo. Kapag nakatawid tayo sa talon na ito papunta sa kabila, matatagpuan natin ang punong tanggapan ng Heavenly Martial Sect. Lumipad sina Wumuon at ang Blood Cloud Emperor habang sinasabi ng ating bida na kung ganon. Siya na daw ang mauuna. Sinabi naman ni Blood Cloud Emperor na hintayin daw niya siya. Habang nasa gitna ng talon sinabi ng ating bida sa kanyang isip na sa wakas. Nakarating na din daw sila dito. Dagdag pa niya na please maghintay ka pa ng kaunti, ina. Tumagos sa talon at pumasok sa kuweba. Nagulat ang ating bida sa kanyang nasaksihan sa loob nito. At napasabi na napakalaki daw naman ng kuwebang ito. At nang makita siya ng mga tao mula sa ibaba napasigaw ang mga ito na sandali lamang. Sino daw siya? Ang lakas daw naman ng loob niya na pumasok sa teritoryo nila. Mabilis na winasiwas ng ating bida ang kanyang espada habang sinisigaw na mamatay kayo. Mga Heavenly Martial Sect na mga hayop. Habang tinamaan ng atake ang mga nasa likod nito, sinigaw niya na patunugin daw ang kampana. At pagkatapos malakas na hinampas nito ang napakalaking kampana. Napangiwi ng muka ang ating bida. At napasabi na isang kampana. Habang kakalabas lang ni Blood Cloud Emperor sa talon ay nagulat ito sa kanyang napakinggan. At napasabi ito na nalintikan na. Napatunog na nila ang kampana. Dagdag pa niya na ito daw ang dahilan kung bakit niya siya sinabihan na maghintay. Lumingon ang ating bida sa kanya at sinabi na wala na tayong magagawa tungkol dyan. Magkaiba ang patutunguhan natin, kaya maghiwa-hiwalay na tayo.
Sinabi sa kanya ni Blood Cloud Emperor na pero hindi ko kayang gumala mag-isa sa loob ng Heavenly Martial Sect. Ako ay na mabilis na tumugon ang ating bida na nawag daw siyang mag-alala. Dagdag pa niya na nangyari ito dahil sa akin, kaya ako ang mananagot. Sinabi pa niya sa kanya na gagawa ako ng mas malaking kaguluhan para makuha ang atensyon nila. At kailangan mong kumilos ng palihim at iligtas ang kapatid mo. Sinabi sa kanya ni Blood Cloud Emperor na Song Wumon. Kahit na napatay mo ang Heavenly Martial Emperor, makapangyarihan ang Heavenly Martial God. At kung siya mismo ang haharap, sikapin mong manatiling buhay ng hanggat kaya mo. Habang nakatalikod siya sinabi ng ating bida na naiintindihan daw niya. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang makikita ang Heavenly Martial God na sa madaling sabi, kung mas mataas ang katayuan ng isang tao, mas mahirap para sa kanya na kumilos. Ipapadala muna ng Heavenly Martial God ang kanyang mga tauhan upang unawain ang sitwasyon bago siya mismo gumalaw. Kailangan kong samantalahin ang sandaling yon. Iligtas agad ang aking ina at tumakas. Hindi ko iniisip na tiyak akong matatalo sa laban sa Heavenly Martial God, pero hindi ko maaaring isugal ang buhay ni ina. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi pa ngayon ang oras para sa huling laban. Darating yon pagkatapos kong iligtas si ina. Mabilis na umalis si Blood Cloud Emperor at sinabi na okay sige. Magkita na lang tayo mamaya. Habang papaalis ito tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi sa isip na ang Bloody Cloud Emperor lang ang nakakaalam kung saan nakakulong ang nakababata niyang kapatid. At ako, kailangan kong alamin mismo kung saan nakakulong si ina. Hawak ng mahigpit ang kanyang espada na sinabi pa niya sa kanyang isip na sana. At dagdag pa niya na ang tanging maaari kong asahan ay hindi ganoon kalawak ang kabuuang istruktura ng Heavenly Martial Sect. At ang mga mandirigma ay sumulpot mula sa bawat pavilyon ng Heavenly Martial Sect. At ang bawat isa sa kanila ay napakalakas. Mahihirapan ang isang tao na makahanap ng isang tao na hindi pa umabot sa peak stage. At sinabing muli sa kanya ng mga ito na sino daw siya, ikaw na walang hiya. Dagdag pa nito na anong lakas ng loob mong salakayin ang Heavenly Martial Sect namin. Tiningnan niya ang mga ito at sinabi sa kanyang isip na para sa kaligtasan ni ina. Kailangan kong itago ang aking pagkakakilanlan hanggat maaari. Dagdag pa niya na pero kailangan ko pa ring gumawa ng ingay hanggat maaari. At sinigaw ng ating bida sa kanila habang winawasiwas ang kanyang espada at nagpakilala bilang siyang Chenyu, ang lihim na Panginoon ng palasyo. At narito ako upang parusahan kayo, kayong malulupit na mga demonyo. At nagtatakang napasabi ang mga ito na sino daw siyang Chenyu. At isa pa daw siyang Palasmaster. Dagdag pa nito habang naputol ang katawan na hindi ko pa naririnig ang pangalan niya. Ganap na hindi katulad ng kanyang karaniwang sarili, sumigaw si Humuon ng baliw na parang siya ay isang uhaw sa labanan na brutal. At napasabi pa na isang talim. Dalawang hati. At isang mandirigmang Heavenly Martial Sect sa kanyang harapan ang bumagsak sa magkabilang gilid na ang kanyang katawan ay nahati sa eksaktong kalahati. Dagdag pa niya na huwag kayong humarang sa daraanan ng General Yang Chenyu. At winasiwas na naman ng ating bida ang kanyang espada na light sword na may galit na muka na nakatingin sa kanila. At ang dugo ng mga taga-Heavenly Martial Sect ay makikita na tumatalsik sa kanyang harapan. At makikita ang kanyang muka at sinabi sa kanyang isip na kailangan kong itago ang aking kakayahan habang gumagawa ng mas malaking kaguluhan hanggat maaari. Winasiwas ng ating bida ang kanyang espada sa harapan ng mga kalaban habang sinasabi sa kanila na mamatay kayo. Sa utos ng aming kamahalan. Isang talim, dalawang hati. Napasabi pa ang mga ito na ang buwisit na aso ng gobyerno. Ang mga dugo ay nagtalsikan sa harap ng ating bida habang sinasabi niya sa kanyang isip na may seryosong ekspresyon ng muka. Na bagamat may kakayahan daw siyang pumatay ng libo-libo sa kanila sa isang galaw, hindi daw niya ito ginawa. At nag-aalala daw siya na ang paggawa ng ganoong bagay ay maaaring mag-udyok sa Diyos ng Martial Heaven na kumilos. Dagdag pa niya sa kanyang isip na kailangan kong iwasan ang pakikipaglaban sa bastardo na yon dito hanggat maaari. At dito na po nagtatapos ang ika-216 na kabanata. Ika-217 kabanata. Sa pagpapatuloy.
Makikita ang mga hiwa sa hangin na sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na mabilis. Kailangan kong mahanap ang enerhiya ni ina bago makahalata ang mga hayop na ito. At sinigaw pa niya habang umaatake na ako si Yang Chenyu, ang nakatagong master ng Imperial Palace, ay narito upang isagawa ang hustisya sa ngalan ng langit. Sino ang nangangahas na tumayo laban sa akin? Habang nagpapanggap na isang uri ng makapangyarihang opisyal ng gobyerno at lumilikha ng isang napakalaking kaguluhan, hinanap ni Wumuon si Jinjin habang maginhawang sinisira ang lahat ng mga bulwagan ng Martial Heaven. Siyempre, ginawa niya ang kanyang makakaya upang maiwasan ang impresyon na naghahanap siya ng isang bagay. At makikita ang pavilion na ito at isang tao ang nagsasalita na ano. Sinong Yang? Nakaluhod ito sa isang tao sa harap niya at sinabi na si Yang Chenyu. Lord Viper Emperor. Si Yang Chenyu, ang lihim na Panginoon ng imperial na palasyo, ay sumalakay sa atin. Ang Viper Emperor na nakatayo sa kanyang trono ay kumunot ang noo na nakatingin sa nag-uulat. Malinaw na hindi siya natutuwa sa ulat ng kanyang tauhan. At sinabi nito na ginugulo niyo ba ako dahil sa aso ng emperador na hindi ko man lang narinig ang pangalan. Nakayuko itong natatakot at sinabi na paumanhin. Ngunit kahit ang 14 na martial shadows ay natalo ng hayop na yon. Habang naglilinis ng kanyang kutsilyo, sinabi nito na 14 na martial shadows. Nasa rurok na ba ng absolute level ang hayop na yon? Napangiwi ito ng bibig at sinabi na kung ganoon, isa siyang peerless level master. Ayos, interesado ako. Kung anong klaseng hayop siya. Makikita ang labas ng pavilion na sinabi pa ng taga-ulat na napakaingay niya at nakakainis, at parang ang tanging teknik ng espada na alam niya ay isang espada, dalawang hati, dahil iyon lang ang ginagamit niya palagi. Tumugon si Viper Emperor na ganoon ba? Kung ganoon, puntahan natin siya at tingnan mismo. Patuloy sa pag-atake ang ating bida sa Heavenly Martial Sect na makikita ang mga katawan nito ay nahihiwa sa katawan na nagpupuslitan ang dugo. At halos walang magawa ang mga ito kung hindi mapasigaw na lang ng sakit habang ang mga dugo ay pumupuslit sa kanilang katawan. Habang umaatake ang ating bida, kasabay nito ang paghanap sa kanyang ina na sinasabi pa niya sa kanyang isip na nasaan daw kaya nila tinago siya. At sinabi sa kwento habang malakas na namang hinampas ang kanyang espada sa mga kalaban na si Song Wumuon ay iniiwasan ang panganib sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang kathang-isip na tauhan na si Yang Chenyu. Ngunit kailangan niyang mahanap agad si Baek Jinjin. Kung hindi niya maitutugma ang tiyempo sa Bloody Cloud Emperor, ang pagsagip sa nakababatang kapatid ng Bloody Cloud Emperor ay mauwi rin sa wala. At umatake na naman siya ng One Blade 2 parts. At dagdag pa sa kwento na kabaliktaran ng kanyang pagkabalisa, si Song Wumuon ay kumikilos bilang ang kumpiyansa at ambisyosong si Yang Chenyu. At isang dagger ang palihim na lumipad sa hangin patungo sa ating bida. Ngunit madaling nahuli ito ni Wumuon na kanyang ikinagulat at sinabi na ito daw ay ang. Mula sa likod bumaba si Viper Emperor at sinabi na kayo. Kayong mga moron, ang lalaking ito ay hindi kung sino mang Yang Cheonyui, siya si Song Wumuon. Sigaw ng Viper Emperor na agad na ibinunyag ang pagkakakilanlan ni Wumuon. Nangangalit ang ngipin ng ating bida habang lumingon ang tingin kay Viper Emperor. At naalala pa niya ang pagsaksak niya sa puso ni Sihyeon mula sa likuran at sinabi niya sa kanyang isip na paano daw niya nakalimutan ang mga sama ng loob sa Heavenly Demon Tomb. At umatake siya ng napakakapal na arko ng Sword Key ang nabuo sa hangin at lumipad patungo sa Viper Emperor. Gulat na makikita sa mata nito sa bilis at lakas ng Sword Key ng ating bida. At mabilis na iniwasan niya ito sa takot na hindi niya kaya itong harangan. At tumingin sa kanyang gilid. At napangiwi ng bibig sa gulat at napasabi na imposible daw ito. At tumingin sa ating bida at sinabi niya sa kanyang sarili na ang enerhiyang iyon na pinakawalan niya kanina. Maari daw ba kaya na siya na ngayon ay isang Supreme Master? At pagkatapos mapagtanto ito mabilis na tumalon sa ere si Viper Emperor at sinigaw sa mga kasamahan na ang bastardo na yon ay isang Supreme Master. Bilisan inyo at tawagin ang Heavenly Martial Lord. Naiinis na sinabi ng ating bida sa kanyang isip na ang Heavenly Lord ng Heavenly Martial Sect. Ang tinutukoy daw ba niya ay ang Heavenly Martial God? Lalong ikinabahala ni Wumuon nang marinig niya ang utos ng Viper Emperor. Magiging sakuna kung masasangkot ang Martial Heaven God. Dagdag pa niya sa kanyang isip na hindi ito maaaring mangyari. Kailangan ko munang iligtas si ina.
At paano niya lalabanan ang isang kalaban tulad ng Heaven God habang bihag pa rin ang kanyang ina? Nakaramdam ng matinding pagkabalisa si Humuon. At mabilis na sinundan si Viper Emperor at habang sinasabi sa kanyang isip na buwisit. Sa ngayon, dapat kong patayin ang bastardo na ito ng mabilis. Habang nakasunod ang ating bida kay Viper Emperor, sinabi sa kwento na ang sitwasyon ay ganap na naiiba kaysa dati. Hindi man lang naisip ng Viper Emperor na labanan si Humuon, sa halip ay tumakbo sa paligid na umaasang mapanatili ang kanyang buhay kahit papaano. At pinagsisihan niya ang kanyang mga aksyon sa nakaraan. O sa halip ay ang kanyang kawalan ng aksyon. Hahampasin na siya ng espada ng ating bida habang sinasabi na mamatay ka. Napalingon naman si Viper Emperor sa kanya at napamura na lintik. Sa pagkabigo ni Humuon, isang hadlang ang lumitaw sa kanyang daan sa sandaling malapit na niyang tapusin ang Viper Emperor. Na nakatutok ang palad nito habang sinasabi na Viper Emperor, tutulungan kita. At nagpakawala ito ng malakas na enerhiya sa ating bida na agad na winasiwas ang kanyang espada upang harangan ang atake. Napatingin ng seryoso sa kanila ang ating bida habang ang mga tira na enerhiya sa hangin ay makikita. Nakatingin ito sa ating bida habang sinasabi na nakakainis. Bahagya ko lang siyang napigilan. Gulat pa rin ang muka ni Viper Emperor na nakatingin din sa ating bida at sinabi na ang walang hiyang iyan ay isa na ngayong Supreme Master. Sa pagitan na yon, ang iba pa mula sa Martial Heaven ay pumila. Sa isang iglap, humigit kumulang 3,000 peak at transcendent na eksperto ang pumila sa harap ni Humuon. At sinabi pa ni Viper Emperor na ngunit hindi daw siya mananalo, laban sa kanilang lahat na siya lang mag-isa. Seryosong nakatingin sa kanila ang ating bida, at sinabi sa kanyang isip na isang napakaraming eksperto sa peak at climax level. Dagdag pa niya na ang mga Absolute Masters ay pinalilibutan ang Viper Emperor. Makikita ang muka niya at sinabi na pa sa isip na hindi ko inakalang magkakaroon kayo ng ganitong karaming Absolute Masters sa inyong hukbo, Heavenly Martial Sect. Nakapikit pa niyang sinabi sa kanyang sarili na gaano kaya kaganda. Kung ang mga master na yon ay namuhay sa tamang landas. Habang ang bilang ng mga kaalyado ay umabot sa antas ng isang hukbo, sumigaw ang second attendant na si Yu Chisang, patayin siya. Lahat kayo, sumalakay at patayin siya. At sinabi ng mga ito habang sumusugod na bastardo. Ikaw na aso ng Imperial Palace, paano ka nangahas na pumunta dito? Dagdag pa ng mga ito na hindi ka namin papayagang mamatay ng madali. Makikita ang muka ng ating bida na tahimik lang na nakasimangot. At ilang sandali pa ay matatag niyang inilabas ang Lightsword at itinuro sa maraming masters na pasugod sa kanya. Habang sinasabi niya na tandaan niyo ang sakit na mararanasan niyo. At pagsisihan niyo ang iyong masasamang gawa bago kayo mamatay. 14 na Absolute Masters at 1,000,000 Transcendent at Peak na eksperto ang sumugod sa kanya habang nagmumura. Ang distansya sa pagitan nila ay lalong lumalapit. At sinabi pa na manahimik na lang daw siya at mamatay. Naglabas ng matinding enerhiya ang ating bida at sinabi sa kanila na ito ay isang espada na naglalaman ng sansinukob. Isang espada ng paghuhukom. Ang tawag dito ay All Things. May ilan sa kanila na talagang hindi nakagawa ng anumang masamang gawa gamit ang kanilang sariling mga kamay. Marami sa kanila ang nanatili sa loob ng punong tanggapan ng Martial Heaven, naghihintay sa sandali na magpasya ang Martial Heaven God na oras na. Ang araw na magpapahiwatig ng wakas ng murim. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi sila nakagawa ng mortal na kasalanan. Ang pagiging bahagi ng Martial Heaven, pagsunod sa baliw na plano ng Martial Heaven, at paghihintay sa araw na iyon mismo ay kasamaan. Wala ni katiting na pag-aalinlangan sa isip ni Humuon, ang organisasyong ito ay isang kalamidad at dapat wasakin sa lahat ng paraan. At makikita ang mga ito ay sinabi sa kwento na ang mga grupo ng Heavenly Martial Sect, na binubuo ng napakaraming martial artists, ay pawang napunit ang kanilang mga mata. At isang napakalaking enerhiya ang makikita na tumabon sa mga ito. Dagdag pa sa kwento na isang higanteng espada ang kanilang nasaksihan. Isang espadang hindi kayang yakapin ng kanilang mga mata. At dito na po nagtatapos ang ika-217 kabanata.